Okay, good afternoon everyone. Start na tayo ng ating live stream for our web app development. Episode 5. Nandito ang inyong lingkod na si Chief Mitsu, ang lead developer ng ITWorks Development Team. And kasama ko pa rin si Keith Ellie. ang ating associate programmer. Okay, for this episode, we will talk about, wow, English. Baka tumugo ilong mo. Dudugo na itlog ko. Nagdudugo na ilong mo. Oh, nagising kayo, no? RCB Ako po. is banging at the door. NBI, open the door! Na, joke lang yun. Papagising lang. Sadya ko yun. Pero hindi. Talaga ba? Okay. So, pwede nang make ito eh. Okay. So, continuation tayo ng JavaScript series natin sa ating episode. So, yun nga. Nanap ko yung kodigo ko. Hindi ko makita kung nasaan. Saan ba yun? Keep on sharing lang and comment dun sa ating comment section. Okay, JavaScript. So, for this episode, pag-uusapan natin yung JavaScript statements, yung JavaScript syntax, JavaScript comments, tsaka yung variables. Okay, so ito, gawa ulit tayo ng bagong episode sa ating source code. Teka. Wait lang, bubuksan natin yung yung page natin. Okay, so ayan, nagawa tayo ng HTML file. So dito yung episode 5. Okay. So first is yung ating JavaScript statements. Ano ba yung mga JavaScript statements? Actually, yung statement is isa siyang instruction. Sa programming language, yung mga programming instructions, ang tawag doon ay statement. So, yung bawat statement is, yun yung mga instructions na i-execute ng ating computer. O sa case natin, ng ating web application. Nalaglag yung cellphone ko. Web application natin. So, yun. Tapos, yung JavaScript program, ano lang siya, listahan lang siya ng mga programming statements. So, marami siyang programming statements. Sa web application or sa isang web page na HTML, yung JavaScript program or yung statements ng JavaScript, ini-execute siya hindi ng computer, kundi ng ating web browser. So, kung meron tayong desktop application, yung OS yung nagra-run ng mga statements ng program natin. Pero sa case ng JavaScript o sa case ng HTML, kapag meron tayong JavaScript, ang nag-execute nun is yung web browser. Ngayon, yung mga JavaScript statements, nagko-compose siya ng mga values, ng operators, ng expression, keyword, tsaka comment. Ngayon, pag sinabi natin, pag meron tayong statement na, halimbawa, meron tayong H1, ng ID niya is my H1. Tapos, sa head, create tayo ng JavaScript. Tapos, ang statement natin is, babaguhin natin yung value nitong my H1 natin na header. So, itong ginagawa ko ngayon, yung get element by ID, my H1, dot inner text equal to itong line number 9 is itong JavaScript statement. So, subukan natin siyang i-run. Isang JavaScript statement yan. Any instructions na ibibigay mo doon sa iyong JavaScript statement is i-execute siya ng ating web page. Ayan.
So, yan. Itong isang line na to is ano siya, JavaScript statement. Ngayon, yung mga web application na gagawin natin, JavaScript program na rin siya na matatawag eh. Kasi, yun nga, a program is just a collection of statements. So, ang JavaScript program is contains many JavaScript statements. Tapos, yung bawat statement is may execute siya or ira-run siya ng web browser natin line by line or one by one. Halimbawa, meron tayo ditong unang statement na yung my H1 natin is babaguhin natin ng Hello Chief Mitsu. Pero meron tayong second JavaScript statement dito na ang instruction naman natin sa web browser is yung my H1 is babaguhin natin yung inner text niya na Hello Kit Ellie. So pag sinave natin siya, ang magiging output na ng ating web application is Hello Kit Ellie. Hello Kit Ellie na. Hindi na Hello Chief Mitsu. Kasi ang JavaScript program is niraran niya lahat ng JavaScript line by line or statement by statement. So yan, isang statement yan. Nagtatapos siya sa semicolon, di ba? Ito, isang statement din to. So niraran niya lang yan line by line. So yun nga, nabanggit na natin yung semicolon. Si semicolon yung magsaseparate ng bawat JavaScript na iraran natin. Ngayon, kung meron tayo ditong statement na babaguhin yung my H1 to Hello Chief Mitsu, tapos may semicolon siya, tapos na yung isang statement na yun, iraran niya na yun. Then, susunod niya ng iran doon yung after yung semicolon. Mapunta man siya sa next line or mapunta man siya sa same line. Naka-wrap code yun sa akin eh. Pero same lang yan. Mapa next line or same line, basta meron ng semicolon, tapos na yung unang JavaScript statement doon. Una niyang iraran to, ine-next niya, after, yung JavaScript statement after yung semicolon. Sige, balik lang natin sa dati. Pero halimbawa, meron ako ditong variable na A, tapos meron tayong variable B, tapos meron tayong variable C. Ngayon, pwede natin sabihin na si A, gagawin kong 2, tapos semicolon, si B, gagawin kong 3, tapos semicolon ulit, si C, gagawin kong 4. Tingin mo, sa naka-highlight na line natin, ilang JavaScript statements yung nandyan? Ilan? Kaya sabi natin, ang isang JavaScript statement is natatapos pag meron na semicolon. So, dito sa naka-highlight, ilan, Ali? 6, tama. Meron tayong 6 statements, 6 JavaScript statements dito sa line na naka-highlight. So, yung first statement is nag-declare tayo ng variable na ang pangalan niya ay A, value niya 0. Tapos, ito yung second statement natin, yung third. Tapos, dito sa line 21, meron tayong 3 JavaScript statements. Yung una is yung A is equal to 2, then sumunod yung B is equal to 3, tapos yung last is yung C is equal to 4. So, yan yung sa JavaScript statement. Ngayon, sa bawat statements, meron ding mga white spaces dyan. So, kung meron kang declaration ng variable na ganito, same lang din kung yung declaration mo ng variable is walang space in between. So, ito, same lang din yan. Maiintindihan siya ng JavaScript na yung A is lalagyan mo ng value na 2. Pero bilang good practice, lahat ng operators, tulad nito equal is assignment operator siya. Bawat operator dapat meron siyang leading space saka trailing space. So meron siyang space between dun sa sa operator niya. Mas madali siyang mababasa. Kasi merong mga operator na equal, less than or equal. Nakaano kasi sa akin eh, isang yan. Meron kasing pag pinagsama to, teka lang, papakita ko ng maayos. Para maayos. Ayan, meron kasi mga operator na less than or equal. Siya yung logical operator. Ngayon, pag sinabi nating B is less than or equal to C, medyo nakakalito kung saan natapos yung operator. Kaya lalagyan natin siya ng space, yung leading space saka trailing space, yung operator, para malaman natin
na ito yung left hand value, ito yung right hand value. Kasi kung walang space, nakakalito. Halimbawa, merong ganitong statement na operator, tapos meron ding assignment operator na ganito, na equal. Medyo nakakalito kung hindi mo isa-separate by white space yung bawat operator. Although si JavaScript, nababasa niya yan in both ways. May space o wala, nababasa siya ng JavaScript. Good practice siya na merong space around dun sa operator. Then, yun nga, nasabi natin, Eli, di ba, na ang isang JavaScript statement is nahati o natatapos kapag meron ng semicolon. Pero ano mangyayari kapag ginawa kong ganito? Ito. Yung line 15 and 16. Ano yung mangyayari pag hinatin kong ganyan? Isang statement pa rin siya. Tama, isang statement pa rin to. And kung masyado kung masyado nang mahaba yung line nyo, pwede mo rin ihatiin or i-line break kada method niya or property. So, halimbawa si document, meron siyang .getElementID, tapos meron siyang .innerText. Pwede mong hati-hatiin yan per line break. Basta matatapos siya sa semicolon. So, ito isang JavaScript statement lang din to. Ito isang JavaScript statement lang din. So, yun. Nababasa naman din yan nababasa ng JavaScript yung line break. Basta matatapos lang siya dun sa semicolon. Okay, basa tayo ng ating comment section. Good afternoon everyone, sabi ni Emadit Compuesto Rabaca. Yun, si Joshua Emmanuel, may certificate po ba ito? Yun, meron tayong certificate, Joshua, dalawa yung certificate natin. Yung isa is yung certificate of attendance, tsaka yung isa is certificate of completion. Yun, we are planning on giving certificate. Yun, tulad nga nung nabanggit ni Ayikari. So, stay tuned lang dun sa ating instructions or qualifications kung paano makakakuha nung dalawang certificate na yon or isa dun sa certificate na yun. Okay, tapos si JavaScript din, meron din siya mga reserved keywords. Di ba meron tayong may mga variable names tayo. So, si JavaScript, meron siyang mga reserved keyword na hindi mo na siya pwedeng gawing variable name. So, yung mga JavaScript statements, usually, nag-i-start yung JavaScript statement sa mga keyword para ma-identify ni JavaScript kung ano yung gagawin niya doon sa statement na yon. Halimbawa, dito, meron tayong bar A is equal to 0. In-instruct natin si JavaScript na mag-create ng variable na pangalan niya A, ang value niya 0. So, meron pang mga iba't ibang keywords yan sa JavaScript. Later, madadaanan natin lahat ng mga yan. Okay. So, proceed tayo doon sa JavaScript syntax. Sa JavaScript syntax, yung syntax naman is set of rules kung paano makakonstruct yung ating JavaScript programs. So, halimbawa, meron tayong syntax na pagde-declare ng variable. Yan, syntax to, pagde-declare ng variable. Meron tayong syntax to assign value doon sa ating variable. So, ito, isang sample ng assignment ng value. Then, meron din tayong compute values. So, kung isa-set natin si C is equal to A plus B, ito is syntax to compute values. Ito naman is syntax to assign values. Ito naman is syntax to declare variables. Pabaligtad din, no? So, yan. Iba't ibang syntax din yan. So, pwede tayo mag-declare ng variables, pwede tayo mag-assign ng values, pwede tayo mag-compute din ng values. Ngayon, doon sa JavaScript values, meron tayong dalawang value ng JavaScript. Meron tayong fixed values at meron din tayong variable values. Yung fixed values, ang tawag din sa kanya is literals. Tapos si variable is variable.
Pag sinabi nating literal values, dito sa ating line na to, yung a is equal to 5, sabi natin is assignment, itong JavaScript statement na to is to assign values. So, ang value natin dito is yung 5. I-assign natin yung value 5 doon sa variable natin na a. Si 5 is a fixed value variable or literal variable. Kasi, hindi siya mababago. O yun na mismo yung value ng ating, yun na mismo yung value. Fixed na siya. So, pwede tayong mag-assign ng numbers do sa variable natin. Pwede tayong mag-assign din ng string dun sa ating variable. So, pag-assign ng literal na string is i-assign mo siya ng double quote. Pwede mo rin siyang i-assign ng single quote. So, itong 5, itong may double quote na word na 5, tsaka itong may single quote na word na 5, lahat yan is literals. Fixed values. Ano naman yung variable values? Yung variable values naman is another sample muna nung assigned values is a is equal to b. Assignment din siya ng value, tong syntax na to. Pero, ang i-assign nating value sa kanya, sa letter A, is a variable value. Ibig sabihin, hindi natin alam kung ano mismo yung laman ng variable na yon dun sa pagka in-assign na natin siya dun sa variable natin na A. Halimbawa, si B. Pag binasa natin na to, i-assign natin yung value ng B. Pero yung value ng B is variable value or nagbabago-bago. Yun. Malinaw ba? Comment nyo guys kung may mga tanong. I-ano nyo lang. Babasahin natin yan. So, basa tayo ng comment natin. Ang dami bigla. Thank you sa mga viewers natin. Ang dami. Nakakatuwa naman to. Guys, honestly, nakakatuwa. Kasi, intended ko lang talaga na turuan si Ellie. And nilive natin para maturuan ko din yung iba. Hindi ko na expect na ganito kadami yung magiging view. Kaya, yan, thank you sa inyo guys. So, basa tayong comment, shoutout tayo. Okay, good afternoon kay Marjorie Gedorio. Pagpasensyahan nyo na kung hindi ko na mabanggit ng yung pangalan. Kay Joshua Emmanuel, yon, you're welcome. Good afternoon din kay Princess Marie Texon. Yon, kay Ardnosil Atpok Rayaj. Good afternoon. Sir, saan po pwede magpa-register? Magpapa-register lang kayo by just watching yung ating live stream. Pero syempre, follow yung page natin, share yung mga live stream natin. Yun na yung magiging namin, magiging kabayaran ng ating ginagawa na to. So, walang bayad yung registration. So, yun. Good afternoon kay Art Liamas Gokotano. Oh, si JR na nga lang to. Lisondra ba? Sammy Alegado, Tillier Lucille, Ann Daroy, John Kenneth, Pisalbon, Don Q, Nick Gabales, Tangente, Noel De Villeres, Pete Yosu, Bendulo Dacer, shoutout sa inyo guys. Kay Ivy Abrenica, nako! Good afternoon. Kay Lilet Bedico. Yun, tinag niya rin, shoutout kay Marijoy Gabutan. Pati kay Bing Abrenica and Cabo. Good afternoon din. Kay Amrapel, Mira Puentes. Yan, good afternoon sa inyong lahat. Ang dami. Yan. Hindi ko na may isa-isa to, pero iyan natin yung sa mga question. Yun. May viewers tayo sa Saudi Arabia. Wow. Worldwide. Today guys, we were talk about the joke lang yun. Wag kayo mga joke lang. Yung sa registration, walang registration to, libre lahat. So, nod lang, share lang, follow nung page, tapos share lang nung page yung mga live stream natin. Sir, pwede po ipakita nyo yung output sa web browser, yung mga example para mas maintindihan. Okay, sige, ganito, papakita natin sa web. Sige. Okay, dun sa script natin, sabi natin, meron tayo ditong side by side natin para mas malinaw.
Okay, meron tayong JavaScript statement na i-output natin chip Mitsu dun sa my H1. Tapos itong mga to, puro variables lang din yung assignment natin eh. Pero ipakita natin kung ano yung magiging laman niya. Itong mga to, doon sa ating web browser. Yon, don't forget to type punctuation mark notify para matik na magpa-follow tapos manonotify kayo kung meron tayong mga bagong live stream. Okay, may nag-request si Nix. Shoutout sa iyo, Nix. Yan, ipapakita natin yung output sa web nung mga syntax natin ngayon. Pero Nick, wala pa namang mga masyadong komplikado dito sa mga nandito. Pinapakita ko lang kung ano yung syntax doon sa JavaScript. So later on, sige, i-demo natin, ipapakita natin kung ano yung mga nagiging output kapag ginawa natin yung JavaScript syntax na pinapakita natin. Okay? Especially on our next section, which is yung JavaScript operators. Sino dito ba mga mahilig sa math? Wala. Yung live audience natin dito sumisigaw, wala daw. Walang ganunan, Chip. Walang sakitan. Naman nananakit ka. May programming na nga, may math pa. Ano ba yan, Chip? Hindi, sige. Kalma lang, madali lang to. So, sa JavaScript operators, meron tayong addition, meron tayong, maligtad. Meron tayong subtraction, meron tayong multiplication, at meron din tayong division. So, ito yung mga JavaScript operators. Alam nyo na naman yan, di ba? Yung mga math operators. Okay. So, request ni Nick, sige, i-output natin lahat ng mga outputs. Ipapakita natin sa web yung mga outputs natin ngayon. So, si JavaScript operators, patay, magiging math teacher ako nito ngayon eh. Sinusunod niya yung MDAS. So guys, kapit lang. Math na kasi. Ako din ng math eh. So, sinusunod niya pa rin yung MDAS. Yung MDAS is yung multiplication, division, addition, subtraction. So, sinusunod pa rin naman ng JavaScript yon. So, sige, mag-set tayo ng isang paragraph. Ang ID niya is my paragraph. Tapos, ilalagay natin dito sa paragraph na to yung result. So, sa ngayon, since wala pa tayong nilagay na result, yung word na result pa lang ilalabas. Pero, ang gagawin natin is yung bawat operators na gagamitin natin is ipapakita ko doon kung ano yung result ng operator. Okay? Kapit lang. Mabilis lang to, math lang to. Pass math. Pag nahihirapan kasi kayo sa math, huwag yun nang isipin na mahirap yung math. Kasi mahirap talaga. Hindi yun. Ano lang yan. Pag mahirap yung math, pag alam yung mahirap, huwag yun nang isipin mahirap. Kasi mahihirapan pa kayong isipin na mahirap talaga yung mahirap na math. Nahirapan ako na. So, yun. Gamitin natin yung document that get element by ID. Tapos, yung pangalan niya na may paragraph. Patay tayo sa spelling. Check natin spelling. Copy-paste lang natin. Ang technique ng mga malulupit na programmer. Copy-paste. Hindi. I-ano natin siya. I-line by line natin para kita nating viewers. Tapos, inner text. Dito natin ilalagay yung mga values ng ating JavaScript operators. Dito, meron tayong variables na na-declare na meron tayong A na variable. Lagyan natin siya ng number, lucky number 7. Tapos si B, meron naman tayong lucky number 8. Yan. Tapos sasabihin natin, yung inner text ni my paragraph is papalitan natin ng value ng A plus B. Okay ba to, Nix? Yan. So, pag nirefresh natin yung page natin, makikita natin yung result ng ating operator, ng JavaScript operator. So, para dito, ito yung addition operator. Palitan natin na para mas makita natin. Anong app daw gamit mo, sir? Sige, taga lang. Sagutin natin yung mga questions sa ating comments after nitong section na ginagawa natin. Tsaka, hold that thought. Hold that up. Addition. Okay. Gawa tayo ng mga
ng mga ang mga ibon. Addition, subtraction, multiplication, tsaka divide. Subtraction. Dito, lagay natin yung may subtraction. Tapos dito naman is multiplication. Hirap mag-spell ha. Ano lang, kapit lang, kaya natin yan. Yan, tapos may division. Yung ID guys, yung coders, yung ID, siya yung pangalan ng paragraph na to. So, pag tinignan natin, ayan, nagdoble tayo kasi lagyan nga natin dito yung result. Addition, result. Hindi. Dapat sa taas siya. Okay? Sa taas siya dapat. So, ayan. Sa addition result, ito yung papalitan natin ng value kapag tama ba spelling ko ng addition? ADDI. Okay, sige. Tapos sa subtraction, dito natin lalagay. Sa multiplication, dito naman natin lalagay. Sa division, dito naman. So, mabilis. Pasmat nga daw, pasmat. So, meron tayo ditong para sa ating addition, subtraction, multiplication, and division. So, dito yung may addition. Dito naman yung may subtraction. Dito naman yung may multiplication. Dito naman yung may division. Okay. So, syempre, yung operator nito, papalitan natin. Sa subtraction is yung dash o yung minus. Sa multiplication is asterisk or yung star ang gagamitin natin. Sa division is yung slash. Okay? So, kapag nirefresh natin yung page, lalabas ngayon yung values ng ating operator. Okay ba, Nick? Okay ba, Nick? Ano yung Nelly? Nasabi mo na? Tama ba? Tama ba yung alin? Yung math. Pasmat kasi. Tama ba yung math? Sige nga, check natin. So, 7 plus 8. Class, what is 7 plus 8? Tama. 50. Ganun na lang, tama na lang. Okay, what is 7 minus 8? Tama. Yan ba? Minus 1. 7 times 8 is 56. 7 divided by 8 is 0.875. Gusto mo i-calculator, Ellie? May mga divide niya, baka Oy, joke lang yung divide ha, tsaka yung time is. Times and divided by. Okay. Okay, good afternoon ulit. Shoutout tayo sa mga viewers natin. Thank you sa viewers. Nakakataba ng puso talaga to. May certificate ba? Yun nga, may certificate. Planning to give our certificate. Abang lang sa page natin. Mag-ano tayo. Follow yung page. ingay ni Biso. Ano daw sinasabi ni Kayla? Okay, good afternoon sa mga viewers natin. Hindi ko na may isa-isa to guys. Pasensya na. Ang dami. Okay, so okay, best IT 4D from Cebu. Saan na yung iba? Mag-ingay sa mga question nyo para masagot ni sir. O nga, mag-ingay sa mga questions. What app ginagamit mo, sir? Okay. So, yung ginagamit ko dito is yung IDE o yung text editor na Visual Studio Code. Dito sa ating web application development series, do sa episode 1 natin, sa mga, pati na dito sa mga, mga recent viewers natin, sa mga watchers natin. Excuse me. Do sa episode 1, tinuro ko doon kung paano mag-install ng Visual Studio Code para makapag-edit tayo ng mga ating web application. So, yun. Ang tawag dito is Visual Studio Code. Yung kung paano siya install, nandun yun sa episode 1. Okay, salamat talaga sa mga viewers. So, yun. Visual Studio Code yung gamit natin. Okay. Wako ma-register, Ani. Ano Cebuano pa to? Pasensya na, hindi ako nakaintindi ng ibang dialect. Tagalog lang tayo or English. So we can nosebleed. Okay, may tanong si Nix. Ano daw yung difference ng const, ng let, tsaka ng var? May pagkakaiba yung mga yan. So, yung const,
Okay, sige. Isa-isay natin. Const, let, tsaka var. By my experience, yung const is immutable variable siya. Ibig sabihin, hindi mo na siya pwedeng baguhin yung laman. Yung let is, ito yung, hindi ko alam kung ito yung mas bago o yung luma na pag-assign o pagde-declare ng variable. So, pwede kang mag-let a is equal to 0, tas o kaya let bar b is equal to 2, ganyan. Pero may error daw. Sabi niya kasi ay, okay. Cons t is equal to 9. O yan. So, yung cons is, upon declaring ng variable, hindi mo na pwedeng baguhin yung value ng t. Si let naman is, alam ko ito yung mas bagong syntax to assign variable. Then si bar is yung mas luma. Or vice versa do sa dalawa. Sige, iyan natin yan. Iti-take note natin yan para para malaman natin yung tamang meaning or differences nung const, nung let, tsaka nung var. Iti-take note natin yan. Abang do sa page natin yung mga follow-up answers do sa mga questions nyo. Kasi ako, gusto ko rin naman itama kung ano yung tama. Gusto ko ituro kung ano yung tama. So, by my own understanding, sa experience ko bilang programmer, yun yung pagkakaalam ko. Pero since hindi ako sure doon, iyan natin yan. I-make sure natin yan. Ako, assignment ko yan personally, pero kayo, assignment nyo na din yan. So, yung pinag-difference nitong tatlong to, iyan natin yan. I-research natin yan. Ipopost ko doon sa page natin. Para mas malinawan tayong lahat. Malinawan tayong lahat. Okay? So, yun yung mga operators. Okay, tapos kung mapapansin nyo, meron akong syntax dito ng mga ganito, yung may double slash. Wala naman yung ibang ibig sabihin, kundi comment out lang yan. So, sa pagka-comment sa JavaScript, meron tayong single line comment na double slash at meron din tayong multi-line comment. Ang multi-line comment natin is slash, as star, tapos ang closing niya is star, slash. So, any JavaScript na nakapaloob sa dalawang to is commented out na. Hindi siya irarun ng ating JavaScript. So, halimbawa, itong code na to is i-comment out natin siya. Pwedeng ganyan, pwede ring ganito. So, pag kinoment out natin itong operator natin para sa multiplication tsaka sa division, pag tinignan natin yung result, hindi mababago yung original value ng ating paragraph na may multiplication tsaka may division. Kasi kinoment out natin yung pag-a-assign natin ng value doon sa ating element. So, kapag naka-comment, hindi na siya irarun ng ating JavaScript. So, yun. Minsan, nakakaligtaan niya, naka-comment pala yung mahalagang part ng program mo. Tapos magtataka ka kung bakit hindi gumagana. So, yun. Keep that in mind, yung coders, na huwag nyo kakalimutan yun. Okay. So, lahat ng mga variables pala na ginawa natin, yan, si T, si B, si A, lahat yan ay identifiers. So, si identifiers is, yun yung mga pangalan ng variable. Ginagamit siya para pangalanan yung variable. Tapos, siya din yung pwede mo siyang gamitin na ang first character niya is underscore o kaya $sign. So, pwede tayo magkaroon dito ng variable na underscore sum. Pwede rin tayo magkaroon ng variable na $sign difference. So, yan. Valid tong mga to. Pero, in practice, ang lahat ng variable na merong underscore is tinatawag na field. Kung daw nagkakamali. Field siya. Ibig sabihin, internal lang yung variable na to.
Internal lang siya dun sa isang part ng source code. Then, pwede mo siya simulan ng underscore tsaka $sign. So, yun yung isang ano niya. Tapos, pwede mo na siyang lagyan ng letters, numbers, underscore, yun. Pwede mo nang baguhin yan. Halimbawa, one number. Yan, pwede yan. Valid yan na identifier or na variable name. So, yun. $sign to number. Valid yan din yan na variable name. Tapos, si variables or si JavaScript in general, bukod sa wrong spelling wrong na na-experience namin ni Kit Ellie nung nakaraan, ano din siya, case sensitive din ang mga keywords or JavaScript or identifier ng JavaScript. Case sensitive siya. So, kung meron tayong variable dito na sum, tapos meron tayo dito isa pang variable na sum, magkaiba yung value niya. Try natin. So, sige. Palitan na lang natin yung value ng division. Na ito, isang value niya is yung underscore sum, na maliit yung S. Tapos dito naman is yung value ng sum na malaki yung S. So, sa may multiplication, tong part na to, dapat ang magiging value niya is yung value ng maliit na letter S na sum. Tapos yung isa naman sa division is yung malaking letter S na sum. So, yan. Kung makapansin nyo, case sensitive yung JavaScript identifiers or mga variable name. So, yan. Huwag kayong malilito din dyan. Pag sinabi mong sum na maliit yung S at sum na malaki yung S, dalawang magkaibang variable yung pagkakakilanlan yan ng JavaScript. Okay? Okay, basa ulit tayo ng comments. Okay, Tagalogin mo, Char, para masabta. Sorry, hindi ko talaga naintindihan. What's up daw kay Alican, Pimed. Rio Villafes watching. Thank you sa ating mga viewers. Sir, kung matatapos na ang video na to, tas may question pa kami, pwede po bang sa page na lang kami mag-ask ng question namin, sir? Very good question yan, JR. Maraming ways para magtanong ng mga follow-up question. Pwede kayong mag-comment ulit sa video na to, mababasa rin natin ng page yan. Pwede nyo i-message directly yung page kung meron kayong mga tanong. At ang highly recommended namin na way para magtanong sa ating IT Works Development Team is sumali kayo doon sa chat group natin. Paano sumali, sir? Sir Chip, paano sumali sa chat group? Message nyo lang yung page kung gusto nyo sumali. I-add namin kayo doon sa ating group chat. Yon. Okay, so proceed tayo sa ating next. So yun nga, historically, sa mga programmers kasi, ano yan iba't iba yung casing. Hindi yung casing ng cellphone niya. Yung kung paano niya i-declare yung mga variable. So, meron tinatawag na, sa JavaScript kasi, camel case yung ginagamit. So, ang camel case is, halimbawa, meron kang variable na my name. Take note yung coders kung paano ko ginawa yung capitalization ng bawat letter. So, meron dito itong my favorite color. Yung camel casing is, yung first word is naka-small, lowercase. Sorry, let me rephrase. Yung first letter ng first word ng ating variable name is naka-lowercase. Tas lahat ng first letter ng succeeding word ng bawat word sa ating variable is naka-uppercase. Ang tawag dyan is camel case. So sa JavaScript, ang ginagamit nating casing is camel casing. So meron ding Pascal case. So ito, ang tawag dito ay camel case. Kasi para siyang camel, yung umbok niya nasa gitna. Tapos meron ding Pascal. Bakit my face? Pascal case. Si Pascal case naman is lahat ng first letter ng lahat ng words naka-uppercase. So sa JavaScript,
hindi natin ginagamit yung ibang casing. Ang ginagamit lang natin is yung camel case. Copy? Okay. Yun, sa mga questions guys, ano nyo lang, comment nyo sa ating comment section. Sabi na eh. Okay, sa variables naman. So, yun nga. Variables, yun nga, pwede nyo i-contain yung data o store yung values ng mga data. So, meron tayong variable dito na ganito, na yung underscore sum, value niya is 1, underscore sum na malaki, value niya is 2. Ngayon, eto na. Nung 2015, history, kapit lang, history lang ito. Kanina, math, ngayon, history naman, ano ba yan? Brief history lang ng JavaScript. Noong 2015, para makapag-declare ka lang ng variable sa JavaScript, ang gagamitin mo lang ang gagamitin mong keyword is yung var para makapag-declare. Ngayon, nung nagkaroon na ng JavaScript version ng 2015 or ECMAScript 6, ES6, pwede ka nang gumamit ng const tsaka ng let. So, yun nga. Tulad ng nasabi natin kanina, nabanggit ko kanina, yung isa dito is yung mas bago. So, si let is siya na yung pagde-declare ng variable, pero restricted lang yung scope niya. Halimbawa, meron kang function dito. Get number. Get sum. Try natin to Sige, try natin to. Get sum, may function tayo na get sum. Tapos, sa loob niyan, meron tayong sige nga, try natin. Disclaimer lang guys ngayon ko lang to ma-encounter o susubukan. B pala. This.c. Tapos, dito is get sum. Try nga natin. Sige, Sige, iyan natin to, ipapollow up natin tong yung let. Pero yung let is limited scope lang. Yung pag nag-declare ka ng keyword na let, ang declare ka ng variable gamit yung keyword na let, restricted lang yung scope niya. Papasok lang siya doon sa kung anong function mo lang siya ginamit. Iyan natin yan, magkakaroon tayo ng follow up natin dyan. Okay, tapos yun, since yun nga nagkaroon ng bagong version ng JavaScript, yung ECMAScript 2015 yung ES6, pwede mo na rin gamitin yung const para mag-declare ka ng variable na hindi na siya pwedeng i-reassign. So, pag sinabi mo ng 9 yung value niya, nung dineclare mo siya, hindi mo na pwedeng baguhin yung value nun. Tapos, yung let naman is yung restricted scope lang siya or limited lang yung scope niya. Pero, pag medyo naging komplikado din yung yung sa mga yan, kaya ang gagamitin natin is yung var. Kasi meron din mga lumang browsers na hindi nila nakikilala yung keyword na let. So, kaya ang gagamitin pa rin natin dyan is yung yung var do sa ating mga sample.
So yun nga, sa JavaScript nga, nabanggit natin, meron tayong data types. Dalawa na naman yung data types ng JavaScript eh. Pwede siyang mag-hold ng numbers o kaya ng string or ng text. So kung meron kang variable na my name, string variable to. Yung data type nito is string. Tapos kung meron kang variable na my age, ito number yung data type nito. So yan, yun lang din naman yung mga data type, string and numbers. Ganun lang kasimple sa JavaScript. So pwede ka rin mag-declare ng variables sa iisang iisang line lang. So meron ka ditong my name, Kelly, comma, my age, 11, comma, etc. etc. Same lang din siya ng naka-separate line. So yan, pwede ka rin mag-create ng, eto isang statement lang naman to eh. Diba? Kasi isang semicolon lang siya. Pero dalawang variables yung na-declare natin. So acceptable din yan sa JavaScript. Pwede kang mag-create ng dalawang variables gamit lang yung isang statement. 2-in-1 yan, pwede yan. So yun nga, sa string naman, pwede ka rin gumamit ng concatenation. Gagamitin mong concatenation is yung plus sign. Yan. Yan, mag-create tayo ng isang bagong element. So, tapalitan natin yung laman nito. So, lagay natin yung value ng my full name. Okay. So, yan. Pag concatenation sa string, ganyan lang yung gagamitin nyo. Ayun. Okay. Yun. Yun, salamat dun sa mga pang question mark notify, sa mga nag-notify. Thank you sa inyo lahat. Sa mga watchers natin, try mo sir ilagay sa loob ng function yung document. What do you mean, Nix? Sige, lagay tayo ng function dito. Later, aniyan natin yan. Kunin natin yung functions na yan. So, nag-error siya kanina. Get some. Mali ba spelling? Pangalan ko. Oo nga, baliktad. Titignan ko lang kung nanonood kayo. Okay, ayan. Sige. Get some AB undefined. Okay, kasi dapat mauna si function bago to. Yan. Define pa din siya. Okay, return kasi. Sorry. Yun. Okay, pwede naman yung ganun. Next. Okay, ano pa ba yung nasa listahan natin ng ating episode? I think that's it for this episode. So, yun, na-discuss natin yung sa JavaScript, statements, syntax, comment, variables, tsaka operators. So, ayun guys, kung meron kayong mga questions, yun nga, nabanggit natin kanina, pwede sa page,
i-message nyo directly yung page. Pwede kayong mag-comment din mismo dito sa ating live stream or pwede kayong sumali doon sa ating group chat. Kung paano sumali sa group chat, yun, i-message nyo na yung page kung gusto nyo sumali. I-add namin kayo doon. Okay? So, yan, that's it for this episode of our Web Application Development Episode 5. Dito pa rin ang inyong lingkod na si Chip Mitsu, ang lead developer ng ITWorks Development Team. And kasama ko pa rin si Keith Ellie. ang ating associate programmer na laging nagsasabing, Stay curious and keep exploring. okay. Bye, ang coders!